Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumaas ang presyo ng import na bigas sa ilang palengke bago pa ang rice import ban sa Setyembre. Pati ang presyuhan ng ilang gulay na apektuhan ng nagdaang mga sama ng panahon. Para sa update live na magbabalita mula sa Quinta Market, si Carrie Cator. Carrie, magkano na ba ang presyo ng bigas dyan? Yes, Cheryl, nandito nga tayo sa Quinta Market sa Maynila, partikular dito sa area kung saan binibenta ang iba't ibang bigas. Sa nabalitaan nga kasi natin ay tumaas na ang presyo ng ilang bigas, partikular nga yung mga imported o inangkat. Kaya ngayon tignan natin dito sa stall na ito kung magkano na ang presyuhan. Kung makikita nyo ngayon sa screen natin, yung mga naka-blue na tag, yan yung mga imported. So 45 pesos ang presyuhan nila. Yan ang jasmine at coco pandan rice. Itong mga bigas na ito, ayon sa nagtitinda, yung puhunan daw niyan last week o bago pa i-anunsyo yung import ban ay nasa 40 pesos kada kilo. So nasa 1,000 plus yan sa kalahating kaban. Pero nung inanunsyo na raw na magkakaroon nga ng 60-day na temporary ban sa mga inangkat na bigas, tumaas na raw agad ang puhunan nila ng nasa 40 to 50 pesos sa kalahating kaban. So katumbas yan ng nasa 42 pesos para sa isang kilo. At dahil dyan, itong 45 pesos na bigas na ito, posible raw na itaas nila ng 4 na piso kada kilo. So yan ay nasa 49 pesos. At itong pagmamahal nga ng ito ay tinuturo nga nila dun nga sa import ban. Sa mga local naman, ibalik ulit natin sa bigas. Kung makikita nyo, ang presyo merong 40, 42, hanggang 62 pesos. Yun yung mga may white tag. Wala naman daw galaw dyan sa presyo ng local. Pero alam din natin na sinabi ng grupong PRISM, isang rice group, stakeholders ng rice, na posible rin tumaas yan dahil nga rin sa import ban. Yan naman ay kumbaga parang magandang epekto kasi kapag tumaas yung palay, syempre mas mataas na ulit yung bili sa farmers at katumbas nga niyan, syempre magta-translate yan sa retail. So posibleng tumaas. So ayun, pero sa ngayon wala pa nga raw dyan galaw sa local at sa import lang ang may taas presyo na. Samantala kanina, dito rin mismo sa Quinta Market at dito rin sa bigas, tinutukan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang presyohan dahil nga kagaya ng nabanggit natin ay nagmahal na. So pinangunahan niya ni DTI Secretary Cristina Roque at DA Assistant Secretary Genevieve Guevara. So sa pag-iikot nila, yun nga rin yung nakita nila na may mga tumaas na na-imported. Yan ay sa gitna nga ng pagpapatupad o yung inaasahang pagpapatupad ng 60-day import ban sa September 1. Titingnan daw ng DA kung saan nangyayari ang pagtaas, pwedeng sa importer, middleman o distributor o sa retailer mismo. At titingnan nila kung sinasamantalang araw ng mga ito habang hindi pa ipinagbabawal ang pag-aangkat. Bukod sa bigas, isa rin sa nakita ng mga otoridad na may kamahalan ang presyo ang ilang gulay at kabilang dyan yung mga galing sa Baguio gaya ng repolyo na 180 pesos na mula 80 at carrots na 200 pesos na mula 120. Ang bell pepper ibinebenta na sa 250 pesos kada kilo mula 180. Habang doble naman ang itinaas ng broccoli na ngayon ay 300 pesos na. Ang sabi naman dyan ng kalihim ng DTI na si Roque, epekto pa nga rin daw ito ng mga nagdaang kalamidad. Pero inaasahan daw nila na bababa na rin ang presyo ng mga yan sa mga susunod na araw. At yan ang latest dito sa Quinta Market. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cator.